Isang magandang araw, Barangay Makapilapil. Ngayon nakikinig kayo sa radyo na kung saan pag-uusapan ang problema ng inyong barangay. Ako ang inyong host. Sa mga oras na ito ay alas 7 ng umaga ay pag-uusapan natin. Ano nga ba ang problema na kinakaharap ngayon sa barangay ng Makapilapil? Pero bago yan ay alam natin ano nga ba ang emotional neglect. Ito ay kung saan ang kabataan ay hindi na nakatanggap ng atensyon, pagmamahal at kalinga mula sa kanilang magulang kaya sa kanilang pamilya. Dahil na rin siguro na ang kanilang magulang ay masyadong busy sa trabaho at walang time nakausapin ng kanilang mga anak. Kaya naman ang mga kabataan ay pakiramdam nila ay walang nakikinig sa kanila at walang nagmamahal para sa kanila. Dahil nga walang sapat na gabay ay nagiging mali na rin ang kanilang mga desisyon sa kanilang mga buhay-buhay. Dahil dyan pakinggan natin si Sir Cedric, 15 taon na nanirahan sa Barangay Makapilapil. Magandang umaga, Sir Cedric. Ngayon po ay maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa aming programa. Ngayon po ay bibigyan po namin kayo ng 3 katanungan na kung saan ay patungkol po sa mga kabataan na maagang nabubuntis dahil sa kawalan ng atensyon, pagmamahal at kalinga. Ang una nating katanungan ay sa palagay niyo po, Kuya Sir Cedric, tingin mo ba na ang emotional neglect or kawalan ng atensyon, pagmamahal at kalinga ay isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ang mga bata ng maagang pagbubuntis? Sa tingin ko, oo. Kapag ang magulang kasi masyadong busy sa trabaho nila, hahanapin ng bata yung atensyon doon sa ibang tao sa paligid niya. So kaya nauuso ang pakikipagrelasyon ng maaga kasi doon nila nakukuha yung atensyon na dapat nakukuha nila sa magulang nila. Kaya nagkakaroon ng maagang pagbubuntis. Yan din yung mga narinig ko po sa mga ibang tao, Sir Cedric. Kaya next po tayo. Ang second question po natin, Sir Cedric, ay sa tingin niyo po, sa paanong paraan po na ang emotional neglect ay naapektuhan ang desisyon ng mga kabataan? Kapag kasi hindi sila napagtutuunan ng pansin ng kanilang mga magulang, maaaring mali ang kanilang maging desisyon sa buhay. Maaaring gumawa sila ng mga bagay na ikapapahamak nila. Kaya ngayon, papasok sila sa pakikipagrelasyon ng maaga kasi gusto nilang maramdaman yung kalinga at pagmamahal na nakukuha nila sa ibang mga tao na hindi nila nakukuha sa kanilang mga magulang. Nakakalungkot lang na isipin, pero talagang mas importante sa mga kabataan na naramdaman nila na sila ay mahal. Kaya Cedric, ito po tayo sa last question po natin. Ang last question po natin ay, ano po yung mga advice na mabibigay mo sa mga kabataan para ma-avoid or para maiwasan ang pagkakaroon ng early pregnancy? Ngayon, mas mabuti kung pagtutuunan nila ng pansin yung kinabukasan nila. So, mas maganda isipin muna nila kung ano yung magiging buhay nila pagtanda nila. Kasi kung sila man walang maayos na kinabukasan, walang maayos na edukasyon, walang maayos na trabaho, karon din yung magiging kalagayan ng kanilang magiging anak. So, ganun lang. Ayan, maraming salamat po Sir Cedric sa pagbibigay ng inyong kaalaman at karunungan at advice na rin para sa mga kabataan. Malaking tulong po ang inyong mga sinabi para sa ating mga kabataan at maintindihan nila ano nga ba yung mga nangyayari sa mga panahon na ito.
Ngayon naman ay alamin natin ano nga ba ang mga sabi ng ating barangay about sa problema na ito. So ang mga magulang po ay minsan ay busy sa kanilang mga trabaho kaya hindi nila nabibigyan ng nabibigyan ng pansin ng kanilang mga anak at mga kausap. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay wala silang pakialam sa kanilang mga anak. Maaaring hindi talaga nila mabigyan ng time ang kanilang mga anak dahil ang pagkatapos ng trabaho ay diretso uwi, pahinga at diretso trabaho uwi. Kaya ang mga kabataan ay na-feel nila na hindi sila pinapansin, hindi sila binibigyan ng time, binibigyan ng tuon, ganon. Kaya hanapin nila yun sa mga puppy love, yung mga love na maagang pagkipag-relasyon. Kaya magkakaroon ng maagang pagbubuntis din ang iba dahil hindi nila alam at hindi sila nakakapag-desisyon ng tama. At hindi lang naapektuhan ng mga kabataan, naapektuhan din yon yung pamilya nila, future nila at future ng magiging anak nila kung sila man ay kakaroon na ng maagang pagbubuntis. Especially ang barangay din nahihirapan dahil madami na din yung kaso ng pagkakaroon ng teenage pregnancy dito sa barangay Makapilapil sa Multiponso, Bulacan. Pero may good news tayo. Pwede natin tulungan ng bawat isa. Masasolusyonan ang problemang ito. Ang mga magulang po ay maaaring subukan nila na bigyan ng time ang kanilang mga anak kahit sa day off nila, kahit mga ilang oras lang para lang maramdaman nila na sila ay pinamahal, na sila ay kinakalingan, na sila ay binibigyan ng panahon. At meron din po ang Barangay Makapilapil na organization, youth ministry, na kung saan ang mga kabataan na gusto nila na napapakinggan sila, gusto nila na nag-enjoy sila. Meron po tayong youth ministry sa Barangay Makapilapil na kung saan ay magkakaroon sila ng mga youth gigs na kung saan ma-feel nila na sila ay mahal, na sila ay kinakalinga, at meron mga matuturo sila ng tamang desisyon na pwedeng gawin ng mga kabataan. Ano nga ba yung magiging risk kung sakaling naalalahok sila sa isang bagay na hindi naayon sa kanilang edad. Dito ay maaari silang magsabi ng kanilang mga problema sa kanilang sa mga leaders, na mga youth leaders na kung saan ay nag-aral talaga at ma-attend ang mga workshops kung paano nila bibigyan ng advice sa mga kabataan kung paano nila kakalingain ng mga kabataan. Kaya naman lagi natin tatandaan na ang kawalan ng panahon at oras ay hindi dapat sinisisi. Ito ay inaayos. Kaya sa mga magulang, subukan po natin bigyan ng pansin ang oras, kahit mga isang oras ang mga anak para kausapin at mag-banding. At sa mga kabataan naman, kapag sa tingin nyo ay kayo ay hindi napapansin, ay ignore. At yung matatakat ng humingi ng tulong, at para sa amin na may organization na youth ministry, maaari kayong sumali sa amin at maghanap ng kalinga, pagmamahal. We are family. We have hundreds of youth na kinagabayan, na kinakalinga at minamahal. Kaya naman bigyan natin ng pagmamahal ang mga kabataan at attention na kanilang kinakailangan para naman sila ay magkaroon ng tamang desisyon, makapag-focus sa pag-aaral at mabuild nila yung pangarap para sa kanilang sarili dito sa Barangay Makapilapil. Yan naman po ang ating programa ngayong araw dito sa Boses ng Makapilapil. Maraming salamat po sa pakikinig at sama-sama po nating ingatan at mahalin ang ating barangay kasama na ating mga kabataan. Next week, pag-uusapan natin ang mga aktibidad na mangyayari para sa mga kabataan dito sa Barangay Makapilapil, kung saan ang mga kabataan ay minamahal at pinapahinggan. Ingat po kayong lahat. Maraming salamat. God bless.